Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sa nakalipas na kung ilang dekada, ang paglilingkod sa kapwa ang pangunahin sa kanyang naging mithiin. Mithiing makapaglingkod ng tuwiran at tahasan upang malutas ang anumang idinulog at inilapit na problema. Ang sabi nga ng mga matatanda, anuman ang pwede mong gawin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa. Ngayon din po, ito ang inyong palatuntunang nakasentro sa ugnayan ng mamamayan at ng pamahalaan. Ngayon din po, anumang uri ng problema at suliraning komplikado ay kagyat na bibigyan ng tuwirang pansin. Ngayon din po, at ngayon, narito ang hinog sa karanasan sa paglilingkod mula noon hanggang sa ngayon. Si Doy Del Castillo. Magandang gabi po. Hello. Nagbo-broadcast ako, hindi ako makapasok.
Pakicheck mo nga kung naka-on air ako. Paulit-ulit yung ano eh. Yan, oo, Naka-on air. O, pwede na akong magdiretso. Okay, sige. Kasi paulit-ulit lang yung O nga, ano eh. wala kasi akong indication ng on the air. But now, meron ng confirmation si Tony. Nag-send si Tony. So, magandang araw po sa inyong lahat. Bumabati po tayo sa ating mga manunood sa programa ngayon din po. Ngayon ho ay alas 10:25 ng gabi at maraming salamat at nandiyan si Permin, nagmo-monitor, si Sardi at si paring Tony Salaw. Medyo nahihirapan pa tayo, hindi pa natin magamay yung technical aspect nitong ating studio at nag-iisa ho tayo rito. Ganun pa man ay tuloy ho tayo hanggang alas 12 ng hating gabi upang ihatid sa inyo ang mga inihanda po nating mga paksain na talaga po namang ating dapat na bigyan ng pagpapahalaga. Ilan po sa mga pangunahin po nating nais pagtuunan ng pansin sa programang ito ngayong ay ang may kinalaman po sa ekonomiya. Sapagkat halos ang lahat ng mga programa ng radyo at telebisyon ay abalang-abala sa politika, abalang-abala sa mga pagiging kasangkapan ng pagsisiraan ng tao sa tao. At ang una po ay nais kong ibalita sa inyo na bagaman at nalulugmok po sa kahirapan ang ekonomiya ng ating bansa, inihinto ng Bangko Sentral ang pagtaas ng tubo ng pera mula sa kanila habang hindi pa nakakabawi ang Pilipinas sa pagkakalugmok sa ekonomiya. Ayon po kay Governor Benjamin Diokno ay ito po ay upang magkaroon ng pagkakataong makabangon sapagkat ang kanila pong tingin, ito pong mga nasa finance group, Department of Finance, ang bangko at ang ilang mga nasa investment program, ang kanilang tingin ito pong year 2021, ito po yung taon na babawi ang Pilipinas sapagkat lugmok na lugmok sa nangyaring mga pagsasarado ng mga negosyo at pagkawala ng trabaho ng maraming mga tao. Dahil dito ay kailangang merong available na pondo na maaaring gamitin na maliit lamang ang interes. Magbubukas ng mga bagong negosyo at o di kaya ay uutang para po makapagpatakbo ng negosyo at matuloy yung pagkakaroon ng hanap buhay ng mga tao. Ito po yung partisipasyong sinasabi po natin ng Bangko Sentral upang pagpatuloy ang ekonomiya ng ating bansa. Ayon kay Governor Diokno ng Central Bank, ito daw pong 2021 ay taon ng pagbawi. Ngunit hindi pa daw tayo makakabawi. At ang tinitingnan nila, hindi tayo makakabalik sa level ng ating ekonomiya noong 2019 sapagkat ang tingin nila ay hanggang sa ikalawang semestre pa ng 2022. At alam mo ninyo, dahil dito, 2% lang ang pinapatong na interest sa perang gagamitin upang makapagbukas ng mga negosyo at magkaroon ng pagtakbo ng hanapbuhay at ang mga manggagawa ay magkaroon ng trabaho. Mga kaibigan, tuloy pa rin ang mga programang iniisip dito po sa ating bansa upang at ang pinagtutuunan po ay yung tungkol sa pangkabuhayan. Kasama ho rito ang partisipasyon ng mga
ibang mga bansa pa rin. Ang Pilipinas ay sasali sa comprehensive and progressive agreement sa Trans-Pacific Partnership. Ito po ay existing group, yung CPTPP. At sinulatan na po ni Trade Secretary Ramon Lopez ang New Zealand tungkol dito sa pagsali ng Pilipinas. Diyan sapagkat ang New Zealand ang parang depository country ng malaking grupo na ito. Kasama ho rito sa grupo na ito ang ang kabuuan ng ASEAN. Kasama rin po dito ang Canada, ang Brunei, Australia, Chile, Japan, Malaysia, Singapore, at ngayon ay kasali na ang Pilipinas. Kasali rin ang Vietnam noong pang 1918. Noong nakaraang Nobyembre ay kasama na tayo sa Regional Comprehensive Economic Partnership ng ASEAN kung saan ay kasama ang Australia, China, at Japan, South Korea, at ang New Zealand. Magandang balita ito sapagkat yung pong ating mga nasa kabukiran, nasa kanayunan, wala pong pinagkikitaan, walang hanap buhay, at yung mga dating nagtatrabaho sa mga negosyo na nagsarado, maaari po tayong magkaroon ng oportunidad upang magtrabaho sa mga may kinalaman po dito sa pangkabuhayan. Alam naman natin na nire-recognize nila ang kahusayan ng talento ng mga Pilipino sa agrikultura. At kung tutuusin, ay marami po ngayong mga private food corporation o agribusiness diyan po sa bansang Canada, ang mga pangunahing nagpapatakbo ng negosyo ay mga manggagawang Pilipino rito sa mga dating mga bukirin, mga sakahan, at ganun din sa mga malalaking kumpanya ng pagkain. So, tinitingnan po natin yung galaw ng pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay marahil dahil na rin sa nararamdaman nilang hindi sila makakilos dahil dito sa pandemic na ito, dito sa coronavirus na ito. Kaya siguro naiisip nila maganda ay magsama-sama at magkatulungan. Ito ho namang mga manggagawang Pilipino ay matagal na ho ang record na magandang pinangalagaan sa party po ng New Zealand. Sapagkat sila po, yung ating mga teacher nung unang panahon, ang nagturo ng pagsulat at pagbasa sa mga New Zealander. At ito pong mga bansang malalaki na ito, napakalaki pong teritoryo, marami pa ho ang baka kaysa tao. Kaya ho, yung mga napadpad na doon, mga Pilipino na doon na tumira, mga manggagawa, nawiwili sila, bagamat nahirapan silang mag-adjust sa yelo o sa lamig, nawiwili sila sa lugar na yon sapagkat hindi sila nawawala ng hanap buhay at maganda ho ang sweldo. So, sa tingin ko, kung sakali man at nahihirapan tayong bumangon sa Pilipinas, siguro huwag lamang tayong maabala ng mga politika, yung mga naninira sa atin na mga tagalabas ng bansa na itinutulak tayo doon sa mga bagay na hindi na natin dapat pagtuunan ng pansin. I remember, noong pong magkaroon ng pagpupulong ang ASEAN, immediately after na maranasan po natin ang COVID-19, siyempre nagkapalitan ng mga puro-puro ang mga pinuno ng iba't ibang bansa. At dito ay
nagpahayag, ang isa sa pinakamagandang pahayag na lumabas sa media ay yung si Mahathir ng Malaysia. Sabi niya, hindi na sila tatawag ng eleksyon at ibubuhos nila ang kanilang konsentrasyon sa pagpuproduce ng mga pagkain at ng mga bagay na kailangan para mapaangat ang ekonomiya, sapagkat maraming mga bansa sa mundo ang mga tao hindi nakakapag-produce, hindi rin nakakapagtrabaho, katulad din dito. Kung may magagawang paraan na sa magitan ng maingat na kaparaanan ay makapagbubukas ng trabaho ang Malaysia, magpuproduce sila para magkaroon sila ng malakas na export at para din sa supply ng kanilang domestic consumption. Ganun ho dapat din tayo sa Pilipinas. Ito po, ngayon parang ang pinagkakaabalahan na ngayon ng maraming mga tao, lalo na ang mga periodista, ang mga media, parang isinusulong nila na magkaroon ng eleksyon. Ang inyong lingkod ayaw po natin. Ang gusto ho natin, matuto muna tayong magkasama-sama sa isang programa. Halimbawa, hindi tayo magkaintindihan sa relihiyon. Hindi rin tayo magkaintindihan sa politika. Baka naman po pwedeng pagsama-samahan natin, papaano natin lalabanan ang paglaganap ng virus. Ginamit po natin yung salitang virus pagkat generalized na ho ito. Ito ho yung sinasabing variant, may mga iba-iba ng mga terminology yung sinasabi, ay hindi lamang basta't maglilinis tayo. Kung hindi, dapat nating pagsabay-sabayin yung nagkaroon tayo ng effort na patayin ang mga sakit sa pamamagitan ng paggamit ng mga natuklasan na nating maaaring makapatay. Ngunit kung ito'y hindi sabay-sabay, inuulit ko, kung hindi po natin matututunang magkaisa, sabay-sabay na paglilinis lahat ng barangay sa buong bansa. Merong araw na, sige, lahat ng tao, tanggalan ng virus. Kung anumang mga kaparaanan nyo na pwedeng gamitin, merong mga identified na counter-the-table ginagamot sa mga ordinaryong sipon, nagiging sangkap upang patayin yung mahina pa, yung bago lamang dumadapo na virus, di siguro ganun din sa pag-disinfect ng mga sasakyan, ng mga yung ginagalawan ng tao, yung lahat ng ating mga lugar, upang ang buong bansa na may tao, lalo na yung crowded area, ay matiyak na sabay-sabay na nililinis, so walang mapupuntahan yung virus na yan. Ako po'y nalulungkot sapagkat ito po'y sinasadya. May gumagawa nito upang marami ang mamatay. At alam na natin ito ay isang programang kung tawagin ay depopulation. Ngunit, hindi pa rin tayo nagigising. Hindi pa rin natin natuturuan ang ating mga sarili katulad ng ginawa ng Vietnam. Mga Vietnamese nagkasabay-sabay ng paglaban sa virus, kaya sila ay nakapagtala ng napakaliit na casualty. Yung disiplinado ng mga Hudyo, disiplinado sa Israel. Kaya yung Israel ang halos ay walang naging casualty. Anong klaseng gamot ang kanilang ginamit? Anong klaseng kaparaanan ang kanilang ginawa?
Yun ang dapat nating tularan. Katulad din ng ginawa ng mga incheck sa Wuhan. Ito po ay hindi naman inilihim sapagkat yung mga migrant sa Wuhan na ibang lahi, kaya halimbawa yung mga Bombay na nandoon ay ipinadala ang message sa kanilang mga kamag-anak at yung iba ay nakuha nga ng mga Pilipino yung message kung paanong nilabanan ng mga incheck sa Wuhan yung coronavirus at nawala na supil, hindi nga lang talagang 100% na nawala pero negligible, napakababa ng natira. Naubos yung mga virus ang magitan ng natutuhan nila na sabay-sabay na pagkilos. So, ganito din po ang nais natin sanang matutuhan natin gawin, ang magkaisa. At sa pamamagitan po ng pagkakaisa, for example, meron pong sinabi itong Metro Manila Chairman Abalos, yung MMDA ngayon, chairman ng MMDA, kinuwento niya yung paano siya nagkaroon ng coronavirus at paano niya ito nilabanan. At sa kanyang pagkukwento ay kanyang naipahayag kung anong klaseng gamot. Nung una daw, yung gamot na yun, ayaw nilang tangkilikin kapag incheck ang nakasulat incheck, hindi nila maintindihan. Kaya lang, yung mga nagmamalasakit sa kanilang incheck, sinasabi, hindi, ito ang pinakamahusay. O sige, you try it. So, sinubukan nila at napatunayan marami sa grupo ni na Chairman Abalos ay nasaksihan nila. Hindi daw naman mahal. Over the counter nga lang Made in China. Very effective. So, ito po ay kumakalat ngayon sa social media. Si Chairman Abalos mismo ang nagkukwento. When it is good, kahit saan galing, kahit sino ang yung nagkukwento, na katotohanan yung kanyang ikinukwento, siguro dapat ay pagmalasakitan natin para sa ating mga kababayan. Hindi katulad ngayon, ang ikinakalat natin ay puro nakakatakot. Na para bang talagang totoo nga yung pandemic na isang maliit na katotohanan at 99% eksaherasyon. Pagka ba ang namatay, kakilala mo, edi siyempre, titindig ang balahibo mo. Lalo na kung ang kanyang pagkamatay ay talagang kagulat-gulat. Sasabihin, napakabilis naman. Bakit umaga lang nagkasakit, pagdating ng hapon nasa urn, abo na. So, yun ang malaking nakakaapekto. Kaya dumarami ang natatakot, nagugulumihanan. At dahil doon, ay maging ang gobyerno ay bumalik uli doon sa ibayong pag-iingat, pagbabawal sa paglabas ng bahay, at hindi rin nila masabi kung anong klaseng sakit, anong klaseng medisina ang kanilang sasabihin sa tao upang puksain itong sakit na ito. Ganun pa man, ay kung iisipin natin, hindi yung gamot hindi yung sakit, kung hindi yung kaisipan ng magkaisa tayo. Magkaisa muna tayo. Para bang ito'y ikatlong digmaang pandaigdig na ang ginamit na sandata ay biological o chemical. Pero itong virus na ito, biological na parang isang uri ng pampuksa sa populasyon ng mundo na wala tayong magawa. Tuloy-tuloy. At paano mo ako papapaniwalain na yung ibinebenta nilang vaccine, titigil na.
magagamot ka, hindi ka dadapuan ng sakit pag nagpaturo ka ng itong vaccine na ito. Paano ako maniniwala? Samantalang habang nagtuturo ka ng vaccine, dumarating yung mga record na inire-report na iba ng klaseng virus ito. Ngayon, sasabihin lang nila, hindi, napapatay din ika nitong vaccine yung virus na yung variant na yan. How? Paano ko maniniwala? Samantalang pag sinabi mo na ito'y mas malakas, ito'y mas mabagsik, ang ibig sabihin, hindi ito yung formularyo, hindi ito yung uri ng sakit kung saan ginawa yung bakuna. Yung bakuna ay ginawa para sa coronavirus 19. Paano na ngayon itong mas malakas pa sa coronavirus 19? Paki-explica lang, mga taga-Department of Health o yung nagpapalaganap ng impormasyon tungkol yan, ang World Health Organization. Paano kami maniniwala? Pagkatapos, meron kayong sinasabi na mas malakas pa sa variant, yung galing sa Brazil, yung maraming pinatay sa Brazil, at ganun din yung Africa. Sabagay, sa Africa, alam ko, matagal nang ginagamit ng mga British ito, yung parang guinea pig. Doon sila nag-iimbento ng mga chemical na maaaring pagkunan ng ikamamatay ng tao. Pero matagal ng panahon, sinasabi lang natin ngayon ay nagiging masyadong mabilis ang pag-develop nila, parang enhancement ng uri ng COVID. So therefore, ang dapat na pagkilos na gagawin ngayon ng mga nasa health, may kinalaman dito, ay at saka yung mga scientists ay dapat ay magkaisa. Bilisan ang paghanap ng solusyon. At na katulad halimbawa ng pagkukwento ni Ben-Hur Abalos Jr., itong anak ni Ben Abalos, na Metro Manila chairman, talagang siya takot na takot hindi niya alam kung siya'y makakaligtas o ito na ang kanyang katapusan. At doon sa pag-inom niya ng gamot na sinasabi niya, hindi ko matandaan parang yiling. Then siguro, pakihanap ninyo sa inyong mga internet yung kwento ni Abalos, ni Chairman Abalos ng MMDA ngayon, para malaman nyo yung totoo. Yiling ang pangalan, na hindi raw basta nabibili sa butika, pero merong alam ng mga butika, maaring makunan ng impormasyon si Chairman Abalos. Yung aking pamangkin na nandiyan, dating kagawad ng Kalentong sa Mandaluyong, malapit sa mga Abalos ito Kung nakikinig itong si Dan Del Castillo, Dan, pakidalaw mo lang si Chairman Abalos, o di kaya yung kanyang tatay, si Ben, yung kaibigan ko, si Judge Abalos, na naging COMELEC chairman. Sapagkat dinaanan din sila yung mag-asawa, sabay. At pati itong si chairman, tinamaan din. So kaya ang pakiusap, kung may nakikinig na kakilala si Dandan diyan sa Mandaluyong, pakisabi lang doon sa aking pamangkin, dalawin niya si Chairman Abalos, at para malaman kung ano yung totoong pangalan ng gamot, at saka kung ano talaga yung naging karanasan. Mahalagang itong mga kaalaman na ganito ay tanggapin natin ng merong pag-unawa. Talasan natin ang ating pag-iisip, sapagkat marami pa ang mamamatay. Huwag tayong
huwag tayong magkunwari na hindi totoong may uri ng lipunan, society, o lahi, na talagang ang layunin ay puksain ang maraming mamamayan ng mundo. Huwag niyong ipagwalang bahala yan. Totoo po yun. Pagkat ito po ay hindi naman inilihim eh. Well-published ito. Siguro, sinasabi nila na para maging balanse ang population growth o ang mundo ay maging balanse, meron niyang sinabi sa wikang Ingles, ang dating asawa ho ng Queen Elizabeth. O yun, buhay pa eh. Yung asawa ni Queen Elizabeth ay sinabi na may kinalaman po dito sa depopulation program, yung pagpuksa ng populasyon. If I were a virus, kaya niya ginamit yung salitang virus. Sabi niya, if I were a virus, sabi niya, kung ang capacity ng mundo ay 5 milyon, ang capacity, subalit, ang populasyon ay umaabot sa 8 milyon, abay, kailangan niyang i-eliminate yung bilyon. Yung 8 bilyon, 5 bilyon, ang capacity, ay kung 8 bilyon ang populasyon, kailangang i-eliminate yung 3 bilyon. Sa bibig ni ni Prince Charles, asawa ng dating hanggang ngayon ni Queen Elizabeth. So ito po ay isang katotohanan na talagang maraming ginagawang kaparaanan upang paliitin ang populasyon ng mundo. Hindi naman lihim yung family planning program ng World Health Organization na pinipigil, naglalagay sila ng mga contraceptive, naglalagay sila ng talagang matindi ang pondong ginagamit para lumiit ang birth rate, yung panganganak. Ngunit hindi nila ipinapublish, may lumalabas din yung merong ilang religious group ang nagpalabas noon sa mga babasahin na merong inilalagay na sangkap sa pagkain, sa inumin, at sa gamot na nagpapaiksi sa buhay ng tao. Kaya humihina. Katulad halimbawa, meron silang inilalagay sa sugar, sa rice. Pagka nagkakakain ka ng maraming kanin na puti, malamang malapit-lapit kang magka-diabetes. Doon sa white rice. Kaya, paano mo sasabihin hindi sinasadya? Paano mo sasabihin hindi proyekto ito, hindi programa ito? Nangyayari, may direksyon may system. At ang rates naman talaga ng mga pasyente, ganun kalaki. Napakalaki. At yung namamatay sa diabetes, mataas ang antas. Hindi pa rin nawawala yung mga gamot na ginagamit na mabuti doon sa ginagamot. Pero may taglay na pinsala doon sa iba namang piyesa ng katawan mo. Ang hirap Biro mo, bibili ka ng gamot para gumaling ka. O sige, ang ginagamot mo diabetes, ang sisirain naman sa'yo, kidney. Tapos ka. Pagka nasira yung kidney, naituong ko lang dun sa topic na yon tungkol sa diabetes dahil doon ako nagkaroon ng pananaliksik at nakakuha ako ng maraming mga babasahin kung gaano kadami ang mga medical society sa buong mundo. Isa na pinakamalaking grupo dyan, yung European
medical society o health club, mga ganon. Na sila, may mga pera, gumagawa sila, nagbabayad sila ng mga researcher, mga research, sinusuri nila. At naka-encounter tayo ng maraming mga babasahin na factual. No? Mauwi ho tayo sa itong programa natin kasi, ito ho kung ano yung mga prevailing na mahalaga. Sa tingin ko, sa rating, ay mahalagang pag-usapan ngayon tungkol sa buhay sapagkat hindi may pagkakaila na may katotohanang pinapatay ang tao. At ang uri ng pagpatay ay walang direksyon. Hindi mo alam kung ano ang damage ng inabot ni Pepe sa inabot ni Juan. Sa kanya, halimbawa, gaano karaming coke ang kanyang ininom kumpara sa ininom ng kanyang kapitbahay. Yung coke, ay meron akong pamangkin. 2 taon pa lang may diabetes na. Pero hindi ho makakain ng walang coke. Ang kanyang inumin bago kumain ay coke. At siya ho ay namatay na teenager. Yan ho sa Cavite. So, itong mga detalye na ito ay nagdudumilat na katotohanan. Totoo ito. Kaya tayo ay dapat ay mag-ingat. Meron akong nabasa na galing sa European Medical Society. Sinasabi, hindi raw ho sakit ang diabetes according to their research. Kung hindi sakit, ano? Yan ang niya wika ay deficiency. Anong deficiency? Kahinaan ng katawan ng tao. Ikaw ay tao na mayroong mahinang mag-produce ng insulin. Di yun pong mga gamot na chemical, yun bali ang insulin. Ang insulin, ang nag-neutralize doon sa red blood. Yung sugar, blood sugar. Kung tawagin lang natin red blood. Talaga namang red ang blood. Blood sugar. Pag mahina ang sustento mo ng insulin, mataas ang sugar ng dugo. Ngunit ang problema, merong uri ng diabetes na mabagsik, yung mabilis mag-develop. Mabilis. At pag yun ang nakuha mo, yun yata yung A. Yung diabetes A. According to the mga literature, mga medical writings na aking mga binasa. Pero ang sinasabi nila doon, wari ko, ay yung B, no? Hindi masyadong mabagsik na diabetes. Dahil meron silang 10 requirement. Gagawin mo yung 10 na yon. Pag yun religiously ay ginawa mo, manu-neutralize mo ang blood sugar. Manu-neutralize mo. Paano na-neutralize? Dahil yung body, yung katawan mo, yung piyesa ng katawan mo na nagpuproduce ng insulin, ay palalakasin mo. Sa paano? Yon, yung 10 ipinagagawa sa'yo, gagawin mo, at yung nagpuproduce ng insulin ay lalakas ang production ng insulin. Ang madalit sabi, walang side effect. Dahil ang pinalalakas mo ay yung factory ng insulin sa katawan mo. Lapay yun. Lapay. Doon sa 10, hindi ko kayang magampanan ng tama. So, humanap ako ng yung pinakamatindi na 5
na parang halos ay equivalent ng 10. Isa doon ay kailangan daw ay kumpleto ka ng tubig sa katawan. Ano? Gusto nyo ba ituloy ko itong kwentong to? Para hindi na kayo bumili ng gamot. Ano? Sandali lang ko, alas 11 na eh. 1 minuto pa lang, mag-aalas 11 na. Dito sa programa. Ngayon din po, dito sa BSCC. Broad Stream Cast Communicator. Ito po ay grupo, pangkat ho ng mga broadcasters na naglalayong magbigay ng tulong sa sambayanan, sa kamulatan, kamalayan, ng mga importanteng bagay, katulad halimbawa ng mga karapatang pantao, mga ganyan. At ito pong kinukwento ko, isang obligasyon na nalaman ko ay dapat kong ikwento doon sa mga may kamag-anak na may diabetes. 10 kasi yung pinagagawa. Ngayon, ang pinili ko lang yung 5, sinubukan kong gawin at nagawa ko naman at naibaba ko ang blood sugar. Natalo ko, nakapasok ko doon sa normal level. Kaya lang, dahil nga sa hirap gawin, may mga problema dahil sa ating ginagampan ng paglilingkod bayan. May mga doon ho sa 5 nagkakakontrahan Kailangan mo ng 10 basong tubig sa katawan mo araw-araw. Yun ang intake sa katawan mo. Pag umidad ka ng mahigit na 60 at ikaw ay merong yung sinasabing diabetes, mataas ang sugar level mo, maya't maya umiihi ka. Ngayon, isa sa mga sinasabi dun sa 5, kailangan matulog ka ng 8 oras. Diretso. Walang putol. Bawa, kung ikaw ay humiga ng alas 8 ng gabi, binabudget na yung 1 oras na yon hindi ka patulog. Ika-count ka alas 9. Alas 9 ka tulog. Kaya yung 1 hour na tulog ka, magsisimula sa 10. 10 o'clock, 11 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. 3 oras. Tapos, alauna, alas 2, hanggang alas 5, naka 8 oras ka. Pagising mo sa umaga, ay doon ka palang iihi. Yun ang normal sa buhay natin. May nagkokontrahan Paano mo kukontrahin ngayon? Kailangan mo yung 10 basong tubig. Ipapasok mo sa katawan yung 10 basong tubig at kailangan mong huwag magising in between. Diretso 8 oras. Doon nagsasalungatan. Yun ang mahirap gawin. Nagsasalungatan. So, kaya, meron ding sinasabi na kailangan daw, iinom ka ng 2 maligamgam, 2 baso na maligamgam na tubig. No? In early morning, before anything, wala kang ipapasok sa bibig mo. Kung hindi, iinom ka. Paano yung panis na lawa? Hayaan mo na yung enzyme na yun sumama sa loob. Basta maligamgam. Pakukuluin yung tubig at palalamigin mo. Maligamgam, iinumin mo. 2 baso. Ang kailangan daw tubig Hindi yung hindi juice, hindi kape, hindi soft drink. Basta pure tubig. Ngayon, kay mainit yan, kay malamig, tubig pa rin yan. So may 2 baso ka. If you wake up at 5 o'clock, nakainom ka ng 2 basong tubig, so, 8 na lang. 8 na lang sa buong maghapon. Ngayon, pagka bandang alas 6 o alas 7, mag-aalmusal ka, natural, iinom ka bago ka kumain. Ugali ng katawan natin yun yung tubig muna.
para hindi ka mabulunan. So, di isang baso sa bago ka kumain. At syempre, pagkakain, kaya hinahanap din ng lalamunan mo yung iinom ka na naman ng isang baso, o minsan 2 baso pa. Pero kwentahin na lang natin sa before and after breakfast. So, may 4 ka ng baso in the morning. Magmimerienda ka ng alas 10. Bago ka na naman magmerienda, kung pansit o kung ano man yung may meriendahin mo, iinom at iinom ka uli ng 2 baso. Bago ka magmerienda and after merienda, di 2 baso, 6 na. Manananghalian ka. Ay di gano'n na naman, 2 baso na naman, 8 na. Madalit sabi, magmimerienda ka sa alas 2 ng hapon, 2 baso na naman, 10 na. Ibig sabihin, kayang makasampu. Ano po? At kung hindi ganun kadalas kang iinom, babawasan mo halimbawa, so meron ka pang hapunan kaya may chance ka pa before and after dinner, iinom ka. Ngunit kung ganon ang iyong programming para makainom ka ng 10 baso sigurado bago ka matulog, yung pong ininom nyo sa umaga, iihiho ninyo morning pa rin. Iihi uli kayo ng tanghali, iihi rin kayo sa hapon, and bago kayo matulog, hindi maaaring hindi kayo maiihi. Doon sa 10 basong tubig. Pagtulog nyo, matapos kayong umihi, pwede na ninyong magawa yung sinasabing natulog kayo, humiga kayo ng alas 8, nakaihi na kayo, humiga kayo ng alas 8, paggising nyo ng alas 5 ng umaga, hindi kayo nagising in between. Hindi kayo dahil wala naman laman, naiihi mo na noong ikaw ay humiga ng alas 8. Kukwentahin natin, yung alas 8 hindi ka tulog noon, so siguro pinipresume natin na walang ka ng ulirat, naglalakbay ang iyong diwa at wala ka na sa tulog ka na by 9 o'clock. 9, 10, 11, 12. No? Tapos bibilangin mo ngayon, maluwag na maluwag yung alas 5 ng umaga, gising ka na. So, nagampanan mo yung 2 sa 5 requirement. Ang isa pang requirement, yung kapalit ng iniinom mong gamot. Yan ang matindi. May ipapalit ka doon. Ang kailangan ay papawisan ka sa ehersisyo. Bawal doon sa edad na lampas na 60 na pahihirapan mo ang iyong heart. Hindi dapat. Kailangan ng exercise mo, kung tawagin ay soft exercise. Yung papawisan ka nang hindi mo pinahirapan ang iyong, kaya makita ho nyo, maraming nagja-jogging sa umaga. Pakonti ng pakonti, maagang namamatay. Pinahihirapan nila yung sarili nila Pero yung mga Chinese na naggagaganon, mabagal na mabagal ang movement, Daichi pala ang tawag doon, Daichi. Doon sa luneta, pasambasa ng pawis. Wala namang bilis, mabagal lang. Ang tawag doon, rhythm. Yung rhythm ng pagkampay na gano'n, ng paa, ng kamay, ng katawan, ay nababasa sila ng pawis. Yon pangtanggal ng blood sugar. Yung ganong klaseng exercise. Of course, yung ibang mga sasabihin sa iyo doon, kasama doon sa 5 na yun nga. Ang matindi, yung kailangang matulog ka ng 8 oras, na walang putol. Hindi ka dapat ma-stress. Yan. Kaya, unang-unang magiging problema mo, huwag ka na munang haharap sa mga makompromisong trabaho para hindi ka nai-stress. Ngayon, kung ikaw na may apo at makukulit, yun na lang ang harapin mo. Hindi ka mai-stress. Kailangan daw. Yan pa, isang panlaban
sa diabetes, ang kailangan ang ikaw ay matawa. Yung talagang bigay na tawa na hindi ka nagkukunyari. Yung na talagang sa bugso natawa ka. Ganon. Naku, mabisang gamot pala yun. Yung pagtawa. Walang dahilan. Kaya pala itong sina Dolphy at Panchito ang tatanda na nung mamatay. No? Dahil lagi silang nakatawa. So, ito pong pagkukwento ko sa inyo, ganito ko gustong gawin ng lahat ng nanonood sa akin ngayon tungkol dito sa coronavirus. Magsama-sama tayo. Ha? Kung maaari lang, magtawagan tayo, maglagay ng numero, maglagay ng para yung addresses, para ganon, makabuo tayo ng kilusan laban sa virus. Hindi tayo pwedeng makaasa diyan sa bakuna. Hindi. Bakit? Isipin mo, hindi ka makapagtrabaho. Naka-pandemic, anong tawag doon? Naka-lockdown ka. O kung naka-lockdown ang mga tao, maraming uri ng hanap buhay ang magsasara. So, dahil nagsara ang mga hanap buhay, ayan ho tinatawag nating domino effect. Sa ayaw natin at sa gusto, we need to analyze the factual happenings. And sa pag-recognize mo doon sa facts, sa mga katotohanang nagaganap, matututunan natin gantihan ng epektibong solusyon mula sa ating mga karanasan. Ang problema, hindi natin nire-recognize. Bakit? Katulad halimbawa ng isang presidente, iniaasa agad niya sa utang panlabas. Uutang ka. Pagkatapos yung mga tao mo, walang trabaho. Walang makain. Hindi bale kung tama yung pagdidistribute. Marami pong mga tao, doon sa i-distribute nyo, hindi naman nakatanggap ng suporta ninyo. Kaya parang nakanganga pagka nagkukukwento kayo na kayo'y maraming ipinamigay na pera, hindi nila alam ano yun. Kailan yun? Ano yun? Kailan yun? Saan yun? Imagine, yung ikaw ay hindi pumasok na isang buwan, wala kang trabaho, at wala kang sweldo, paano ka mabubuhay? So, hindi ka dapat magkampante kung ikaw ay presidente o kung ikaw ay mayor o kung ikaw ay governor, kung ikaw ay chief police, na pumupwede yung mahihirap na nabubuhay nang wala kang ipinakakain. Hindi ka pwedeng magkampante. Kukunin mo yung statistic mo ng krimen at nagsinungaling yung mamamayan mo kung walang natala na yung tinatawag na crime against property. Nagnakaw ng manok, nagnakaw ng relo, kung ano-ano, ninanakaw. O di kaya ng bola, ng loko, yung panluloko. Niloko-loko yung tao, nakakuha ng pera, nakadali ng 20 pesos, ito, laman tiyan din to. So, yan ang everyday happening. Huwag ka nang managinip na hanggahanap ka pa ng complainant. Hindi yan. Ano yan Yan ang tawag doon sa the natural law na sinasabi natin, stimuli, stimulus. Pag napaso, may repel. Ganun yun nagutom. Ibig sabihin, hihintayin niyang mawalan siya ng hininga dahil siya gutom? No. Lalo na sa Pilipino. Gagawa yan hindi naman sinasabing masama yung gagawin Didiskarte yan. Ano yung diskarte? Di yun yung mag-una muna dahil malinis pa ang budi, nagmamakaawa. Ay saan ka magmamakaawa mas marami pa mahirap ang buhay kaysa sa iyo. Sino pagmamakaawaan mo? Marami ngayon magaganda lamang ang bihis. Niloloko nila yung sarili nila. Kunwari, meron sila. Pero hindi na sila kumakain.
Kumakalam ang mukha. Yung iba naman, ang ganda ng bihis, aalis. Pagbalik, wala na yung kanyang Amerikana. Binenta na niya dun sa anong tawag doon? Yung mga segunda mano. So, this is reality. Kaya, yung mga pangalan, palagay ko, dapat tumawag ng ang pwedeng tumawag niyan, yung mga leader ng simbahan, yung lahat ng mga politiko, kwentuhan nyo ng ganyan. Hindi ho kaya nakakahiya na magkwento ho kayo na kayo'y tatakbo? Parang gano'n. Ano? Nagkakamatay na kami, tatakbo ka. Mamaya ka naman. Oh. Sa totoo lang ho, nakita ho ninyo, kaya ako naniniwala kahit hindi ko nakakausap ng personal. Si Sara Duterte, sinasabi nilang tatakbong presidente. Lagi naman sinasabi ayaw niyang tumakbo. Ha? Yung may nagsusulong lang nang uurot. Nag-uulot, inuulot. Yung sino pa? Yung Senator, may senator pa na yun naman talaga sa pulmula, sinasabing ayaw niya, hindi siya namumulitika, ayaw niya tumakbo, hindi siya tatakbo. Ngayon, kakukulit ng mga taong yun, si Bongo. Yun, isa pa yun. Kinukulit. Para bang tayong mga Pilipino, wag naman kayo magagalit, pakipitik lang ho yung tenga nyo para magising kayo sa inyong mga kaululan. Ugali natin to Pag nakakita tayo ng magaling ang ginagawa, maraming natutulungan, walang hindi nagyayabang, simple lang. Agad di sasabihin mo, mandidato ka. Halika, patatakbuhin ka namin presidente. Kaya sinasabi, wala yan, hindi natin kailangan yan. Hindi ako ganyan. Ganon. Pero ilang buwan na, taon nang binubuliglig si Bongo. Ito ngayon sumasagot. Mapagbigyan na lang kayo. Sige, tatakbo ako. Kung mapapatakbo ninyo Vice President si Digong. Yung sinabi niya, imposible. Kaya sinasagot niya yon. Yun naman tangang kausap. May maisusulat ako. Hindi niya naisip, ayaw nga nung tao ayaw lang yung tigilan, kaya nagsabi na siya nung imposible. Ako yung boss mo, ngayon ikaw ang tatakbong presidente, ako busy mo lang. Magkakapalit. Nako, malabo. Ganun pa man, ako, ang tingin ko, yung sasabihin ho ninyo, kaya ho namin gusto ng politika, gusto ho namin mapalitan yung mga nasa gobyerno. Pwede ho kayong tumawag sa akin dito. Magbigay po kayo ng suggestion ninyo. Pero tahasan ko sasabihin. Ala naman kayong natanggal sa eleksyon. Ala kayong natanggal sa eleksyon. Ang ibig sabihin tinanggal ninyo dahil ayaw nyo. Wala Puro natsatsambahan lang ninyo. Ang pinakamaganda, kung walang eleksyon, mapipilitan tayo sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Ang pag-aralan natin yung mabuhay ng nagkakaisa. Sabi nga sa English tayo naman ngayon halos lahat marunong na ng English. Pati ho yung nagkakarito ng basura English speaking na rin kahit na bawawaw. Sabi ho sa English, united we stand, divided we fall. That is why we are always falling. Hindi po ba? Failure tayo lang. Because we are not
united. Yung tungkol doon sa mga nagsasamantala sa gobyerno, no? Ay di tanggalin natin kahit walang eleksyon. Maganda nga yun eh. Yun ang paglilinis ng kultura. Baguhin natin ang kulturang Pilipino. To the extent na bitayin natin ang ating presidente kung mapapatunayan natin sa kawalang-hiyan. Bitayin natin ang ating gobernador, ang ating mayor, ang ating barangay captain. Hanggang hindi tayo nagkakaisa, hindi daw tayo matututong magmahal sa ating bayan. At hindi rin tayo matututong magmahal sa ating sarili. Oo, totoo yun. Yung maling ginagawa ninyo, hindi nyo mahal yung sarili nyo. Hindi na lang yung maiwasan na gawin yung mali. Pero, alam yung mali. At bakit yung ginagawa ay naaapektuhan ang sarili ninyo sa mali. Yun ho mga kaibigan, ang kapaniwalaan na ikinakalat ko doon sa posisyon na tayo magkaisa ngayon. Tumawag tayo ng hindi na yung mga politiko. Mamamayan. Ha? Tumawag tayo ng sa bawat isa. Magkasundo tayo na pagsamahan na muna natin cleansing. Yon. Paglilinis. Para matahimik. Ang paglilinis mo, hindi lamang paglilinis laban sa sakit. Lilinisin mo ang sarili mo, lilinisin mo ang damit mo, lilinisin mo ang bahay mo, lilinisin mo ang kapaligiran mo. Cleansing. Pambansang paglilinis. Kasangkot ang lahat ng barangay. At mayroong programming ng pagsasabay-sabay. Yun ang tingin ko. Ang aking pong binubuksang paksa na ito ay isang posibleng mangyari kung ating pagsasamahan upang umunlad ang ating buhay at hindi marami ang masawi sa pandemya o sa sakit. Magkaisa-isa tayo. Tapos, gumawa tayo ng tinatawag na mga public meeting. Ha? Meron tayong pwedeng gamitin na hindi politika ang nakatayo. Hindi yung pamiting ng mayor. Hindi. Doon sa batas ng Local Government Code ng yumaong Senador Aquilino Pimentel, meron component doon na nakalagay yung tinatawag na Barangay Assembly. Hinihingi ng batas na 2 beses sa isang term ng mga nahalal na opisyal ng barangay ay tatawag ng meeting ng assemblea. Sino po yung assemblea? Yung mga nasa voting age. Yung ang edad ay 18 pataas. No? Sila ay dadalo sa meeting para pag-usapan ang pondo ng barangay, ano ang kalagayan sa barangay, ano na ang nagawa, ano yung hindi pa nagagawa. Barangay Assembly Meeting. Pwede nating gamitin yan dito sa mga natitirang buwan nito na ang pagmimitingan lang ay may kinalaman sa paglilinis, pambansang paglilinis. Hindi wala tayong masyadong hindi pagkakasunduan. Lahat mapagkakasunduan natin. Paglilinis Para makapaglinis tayo, kailangan yung mga magnanakaw dyan sa kapaligiran. Hindi nyo masasabing sa loob ng isang barangay, hindi nyo alam kung sino malinis at madumi. Doon sa loob ng barangay, ay hindi na kayo tapat sa sarili nyo na. Kaya hindi nyo nasabi. Oo, totoo yun. Walang
Walang, ang tawag dito walang personalan. O, hindi personalan. Ha? Merong tayong pagkilos na dapat gawin. Yon, rational. Merong rationalization. Ha? Ginagawa natin to dahil nakikita tayo ni Lord Paano ko kayo tutulungan na mawala ang COVID? Paano ko kayo tutulungan huwag kayong talaban ng COVID? Ay puro kagaguhan ang pinaggagawa nyo, niloloko nyo pa ako Naalala ko tuloy yung kwento sa Quiapo Merong isang ale na umagang-umaga pa lang nakaluhod na doon sa harap ng Nazareno. Malayo Pausod siya ng pausod, nakapila siya Nasa unahan niya, nasa unahan siya ng pulis. May pulis sa likod niya siya, nakaluhod, magapang, papunta doon sa Nazareno. So, pagkarating ng mga 20 minuto, nandun na siya sa harap. Malilate na yung pulis. Hindi lang masabi ng pulis mauna na ako. Hindi naman. So, sabi niya, mahal na Panginoon, tulungan po ninyo ako. May sakit po ang asawa ko. Kailangan ko lang po ng pambili ng gamot. Tulungan po ninyo ako. Alam ko pong kayo'y makapangyarihan at kayo'y mahimala. Pakilusin niyo sila upang ako'y tulungan na mailigtas ko ang buhay ng aking asawa. Kahit 200 piso lang nakalagay sa reseta. So, with all honesty, yun yung sinasabi ng matandang babae doon sa Nazareno. Parang kaibigan niyang kinakausap niya. Paulit-ulit. Inip na yung pulis. Ang ginawa ng pulis, dumukot siya ng pera sa pitaka niya. Wala namang perang, nakakuha siya ng 100. Yun. Sa wallet niya, inabot niya dun sa ali. Naku, ginakot agad na ganun yung 100 piso. Sabay iyak. Maraming salamat, mahal na Panginoong Nazareno, sa tulong na ibinigay niyo sa akin. Pakikiusap lang ho ako sa inyo. Sana po, sa susunod, huwag niyo nang padadaanin sa pulis. Nabawasan pa ho, 100 lang ito. Yan po ay joke, pero sinasabi ko, paano tayo pakikinggan ng Panginoon Diyos? Nagkakamatay na mga kamag-anak natin. Ang buong mundo'y nagdurusa. Maraming walang trabaho, parami pa ng parami ang mawawala sa trabaho. Politika, chismis, siraan, ang inuuna nating mga tao. Baka mamaya, pag kayo'y nagpunta sa simbahan, sumagot si Kristo. Mga walang iya kayo, kung hindi lang ako nakapako rito, pinagsisipa ko na kayo. Ginagawa lang ho natin na joke, but it's really a serious matter. Tayo mismo, hindi ho komunismo ang problema, hindi ang imperialismo. Tayo mismo, yan ho ang problema natin. And we really need to open our heart. Buksan natin ang ating puso, tanggapin natin ang katotohanan. Sa lahat ng panahon, magmula nang kayo'y ipinanganak, ngayon lang ninyo sinapit ito. Kung meron man hong namumunini,
hindi nakakaramdam ng pagkatakot dahil may relasyon kay mayor, leader ni ganito, ni ganoon. Iilan lang ho yan. Iilan lang po yan. Because the politician cannot satisfy all. Ang kaya lang niyang i-satisfy a few group of people, a few families. Dahil liliit yung maibibigay eh. Hindi ho totoo yung namimili sila namimili sila pero hindi ganun kalaki. Gusto lang nilang maibalitang sila yung namili o pagkatapos meron tinatawag na bandwagon effect. Ay, malakas si kaya, maraming nagdadala dyan. Mahirap talunin yan, mayaman yan. Ganun lang po. So, kalimutan na po natin yon. This time, harapin natin ang ating mga sarili. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, huwag na ho kayong makipag-usap sa Diyos. Yung sa sarili niyo na kayong makipag-usap. Umarap kayo sa umaga, pagising niyo sa salamin. Kausapin niyo ang sarili ninyo. Nadinig ko po kay Doy del Castillo na makipagtulungan ako sa mga kapitbahay ko, sa mga kababayan ko, na matutuhan nating magkaisa sa paglaban sa salot na virus. Ano kaya yon? Malalaman ho natin yung kung paano at ano kung tayo ho ay nagsama-sama. Maaari lang siguro ay di maglalabas ng pronouncement ang presidente o ang gobernador na magpatawag ng barangay assembly. Ayun, sa pamamagitan ng barangay assembly, iyon ang ang pinaka tinatawag na apolitical. Hindi mga politiko ang concern nito. Mga mamamayang butante ng barangay. Sa barangay. Sabay-sabay, halimbawa, sabihin natin, sa darating na 1 buwan, o 2 buwan, lahat tayo ay magkita-kita sa ating mga barangay. Mag-distancing na tayo. Gumamit tayo ng mga sound system para hindi tayo kailangan magsigawan. Magkakarinigan tayo. At tayo ay magsagawa ng konsultasyon ng mamamayan o kongreso ng yung Pilipino, mamamayang Pilipino. Kung ano man na itawag nyo, basta hindi politiko, hindi Congress, hindi Senate. But, if the government want to help, i-guide lang yon, yung ipasilidad, mechanics. Pero ang aakto, yung mga karaniwang miyembro ng barangay assembly. Yan, para walang politika. Ang paksa, cleansing, pambansang paglilinis. Yan po ang dapat natin gawin, mga kababayan. Pambansang paglilinis. Maglilinis tayo ng maruruming bagay upang mawala ang COVID. Pero yung karumihan ng utak at puso sa paggawa ng pagbebenta ng droga, para bang itinuturing pa natin ngayong tinotolerate natin. Maawa kayo. Pabayaan ninyong magbenta yan. Hindi po ba ganun kayo kaulol? Naaawa, nagmamalasakit. Bakit ika pinapatay? Hindi dapat patayin. Hindi nga dapat patayin. Kaya lang, hindi dapat konsintihin na nagbebenta ng droga. Ito po ay malinaw na sinasabi ko sa inyo. Pinagtuunan ko po ng pag-aaral ang sakit na ito ng ating lipunan. Lumipat na ho tayo ng topic. Punta ho tayo dun sa droga. Ang dahilan kung bakit hindi mapuksa ng pamahalaan ang droga, ang problema sa droga. Kahit na 2 presidenteng mas mababagsik pa kay Duterte ang ipalit ninyo, hindi ho kayang tumino ang problema natin sa droga. Hindi.
Sa Estados Unidos, pinakamayamang bansa dati, naghirap ng dahil sa droga. Totoo po yan. Bakit? Ang problema po, isinama nila sa livelihood program ang droga. Yon ang nakaloko. Yon ang nakasira. Kung yan lamang po'y bisyo-bisyo, okay lang. Hindi. Hinayaan ng magulang yung anak dahil kumikita sa pagpapasa. Hindi naman pwedeng magpasa ng hindi titikim. Nung bandang huli, mas malakas pa yung tinitira niya kaysa kikitain niya sa ipinapasa niya. Kaya napapakailaman niya yung koleksyon. Kaya tumitimbang sa kalye na akala si Duterte yung nagpapatay. Pero ang totoo, ay winalanghihan niya yung yung may-ari ng droga Ibinenta, hindi binigay yung pinagbentahan Hindi ko pinagtatanggol si Duterte. Sinasabi ko yung realidad. Ngayon, nang dahil sa iyan ay naging livelihood program, makikita ninyo pinakamaraming sangkot sa bilang. Yung mga maralita. Yung mga walang kinakain, walang walang trabaho. Na nakatayo, palaging nakalinga na gano'n. Kahit hindi ako taga-Tondo, pag nagpunta ako ng Tondo, malalaman ko kung sino yung involved Pagpasok ko ng umaga, nakatayo, gano'n. May tinitingnan. Ayan. Pag lumabas ako, bibili ako ng kape. Nakita ko, nakatayo pa rin. 1 oras na. 2 oras, 3 oras, nandoon, nakatayo. Inaabangan yung pagpapasahan at inaabangan yung kukolektahan. So, iyan ang realidad Noong pong araw, in the beginning, nung magsimula yan, bisyo lang. Nagkaroon ng bisyo. Kaya noon, nasasawata dahil kayang paggamot ng mga magulang yung masamang bisyo. Pero nung ang tinuruan na at ang ginamit ng magkakalat ng droga ay yung mga mahihirap na magmula sa komisyon sa pagbibenta ng droga, yan, nagkaletse-letse na. Hindi na kayang sabatain. At dahil sa dumami, naisip ng mga drug lord na ang gamitin nila ay yung mga pulis. Paano nila naisip yon? Dahil yung pulis natuto ng negosyo. Hindi natuto doon sa droga. Natuto ng negosyo. Ganito po, paano natuto? Ito po sa simula yung pakikisama yung tinatawag na para bang pagkaawa sa mga lumalapit sa kanya. Pulis. Nakahuli. Bagong pulis yan. Malinis. Hindi pa siya tinutubuan ng sungay. May nahuli ngayon sa droga. Hindi pwedeng makauwi dahil yung kantidad ng pagkahuli ay labi sa timbang na pwedeng piyansahan. Taong nakikiusap sa kanya hindi niya pwedeng tanggihan. Sabi niya, paano ho ito? Ang hirap po nito. Tinuturuan po ninyo akong gumawa ng masama. Kaya lang parang awa mo na, ganyan. So, madalit sabi, yung pulis, nando sa kalooban niya, hindi niya matanggihan. Gusto niyang tulungan. Kaya lang, ang kantidad nito malaki. So, ang ginawa ngayon, binawasan. Bawasan mo yan. I-declare mo lang yung pwedeng piyansahan. O di binawasan. O binalot uli ng foil yung isa. Nagkahiwalay na. Ito lang. Pwede nang piyansahan ito. Makakapagpiyansa na. So,
Di ginawa niya. Minakinilya niya yung report, tapos dinala niya sa piskal yung kantidad ng kanyang nakumpiska. So, na-issuehan ng warrant with bail. Di makakapagpiyansa. Matinong pulis to, ha? Napilitan lang niyang gawin yon. Itong si honest police. Napilitan. Madali sabi, nakalaya yung tao. Salamat. Naku, maraming salamat. Sa tulong mo. Walang katapat yan. Hindi kayang tapatan ng pera yung ginawa mong tulong na yan. Sayang naman yung tao kung hindi natin natulungan. Ganon. E di okay na. Lutas na yung problema ng lumapit. Ang may problema ngayon, yung pulis. Anong gagawin ko rito? Naiwas sa kanya yung binawas niya eh. Anong gagawin ko rito? Sabi naman ng isang pulis na gago, yung marunong na, ilagay mo na lang dyan sa maglagay ka ng taguan mo dyan sa kandado mo. Balang araw, pakikinabangan mo rin yan. Ay, naku, hindi na. Ay, ayoko niyan. Hindi. Pulis ka eh. Balang, isundin mo yung sinasabi ko. Itabi mo muna at balang araw pakikinabangan mo. Okay. Madalit sabi, may dumating na isang sitwasyon na yung talaga namang beripikado na nagkakalat ng shabu. Hindi nga lang masyadong nag-a-addict dahil may pera so di nakakapagtago pagka yung siya bangag, pagka magandang lalaki siya, saka lang siya lumalabas. Ganon. Talagang nakikita niya, alam niya, nung matinong pulis. Pagka hinuhuli niya, nakakalusot. Tataka siya, bakit? Hanggang sa pinagbabantaan na siya noong puser. Ikaw, pulis ayaw mo kong tigilan Sinabi ko na sa iyo, hindi ako. Hindi mo ko kaya. Ginanon. So, madalit sabi, nabuisit yung pulis. Naalala niya yung sinabi sa kanya nung kasama niya, balang araw, mapapakinabangan mo yan. So, di ngayon, umuwi na yung pag-uwi, dumating pinalipas lang niya ilang araw, pinag-aralan niya kung noon dapat mangyari. Tapos, ginawa niya ng paraan na mahuli uli yung tao. This time, tinaniman na niya. Yung binawas niyang malaki doon sa isang pinagbigyan niya. Eto ngayon, ikinargan niya doon sa hinuli. Madalit sabi, hindi nakapag-bail. No bail Ayun. Yan na nasa loob na ng kulungan. Ang sabi nung pulis na lumapit sa kanya, naniwala ka sa akin? Di ba sa kabutihan mo ginamit? Wala nagawa yung tarantado. Nakakulong ngayon. So, ito pong mga pangyayaring ito'y totoong nagaganap. Marami pa. Nako, there are 1,000 tricks. Mabuti at masama. Nagaganap. May mga pagkakataon pa para lamang tumaas ang ranggo at maraming pulis akong kakilala. Dati po akong police beat reporter. Naging reporter po ako ng Radio Mindanao Network. Naging reporter ako ni Ben Paipon diyan sa Radio Veritas. Kaya natutulog ako sa ibabaw ng investigation table ng mga pulis. Kaya naiintindihan ko kung ano mga pakaliwa at pakanan dyan. So, ito po mga kaibigan, ang mga sangkap kung bakit hindi mo masawata ang droga. Yung pong tungkol sa patayan, maraming pinapatay. Alam mo ninyo, dahil pinagkakakitaan ng mga financier, yung droga, meron pong mga pulis na alaga ng financier.
Kung merong 4 na malalaking financier sa isang lalawigan o sa isang bayan, di 4 na pangkat ng pulis ang nakapaloob sa droga na nag-aaway-away pagkailangan ng performance, ang huhulihin yung mga kalaban niya. Ganon. Kaya sila patayan ng patayan. Sila ang nagpapatayan. Hanggang sa dumarating ng panahon, pati yung PIDEA at saka pulis, naglalaban, nagpapatayan na. Dahil teritoryo ang pinag-uusapan. Yung kikitain ang pinag-uusapan. O survival ang pinag-uusapan. Sapagkat kailangan mawala yung iba. Siya lang ang matira. So, kaya mauuwi rin doon sa livelihood. Maganda ang takbo ng buhay ko Sabi ng pulis. Kung hindi lang ako natatalo ako nung 3. Kaya dapat mapagpapatay ko na yung 3 na yun. So, yung ganyan. Kaya ngayon si Duterte, sumasakit ang ulo, sabi niya. Hindi naman ako, bakit ako pinagbibintangan nyo? Madaldal lang naman ako. Hindi rin niya, hindi ko masabi kung hindi nga siya. Pero, nung hindi pa siya pulis, pwedeng meron siyang ginagawang ganon. Pero ngayong presidente ka na, wala ka ng time. No need. Mga tao mo na lang sa paligid mo gumagawa. So, ganito po ang totoong kalalagyan nito. At mga minamahal po nating kababayan, sasayangin lamang po natin ang ating panahon kung tayo'y magpo-pro ganito o pro ganon, tapos aawayin natin yung kalaban natin, tayo naman aawayin nung kalaban natin. Kaya maghahati-hati tayong mga Pilipino. Ito pong pagbabalik ko sa radyo, dapat sana, hindi ko na ito tatalakayin. I really wanted to concentrate more on livelihood, on cooperatives, on science and technology, yung mga teknolohiyang dulot, kaya isinasama ko rin po. But today, I concentrated so much about the real thing. It's the real thing. No? Dahil naisip-isip ko, Marso na ngayon. Sa isang linggo, Abril na. Susunod ay Mayo. Malapit na naman na mag-away-away yung nagiging magkakaibigan. At magkakamag-anak, nagkakasamaan ng loob. Dahil October ay filing ng Certificate of Candidacy. Parang hinipa ng hangin. Ang Oktubre ay parang sa darating na 1 linggo lang. Kung hindi ka maiinit. October, magpapile para mayor, para gobernador, para konsehal, para board member, para congressman, senator, vice president, and president. Isipin po ninyo, bawal ang magkadikit-dikit. Paano ka mangangampanya? Eto, maniwala kayo, sinasabi ko, yung oposisyon hindi pwedeng magkampanya. Pwedeng hulihin yung kanilang sasakyan Pag yung mga kaya ang maganda nito, itakwil na natin ang politika. Forget it. At dahil doon, ay buhayin natin ang pagkakaisa na kung meron tayong mga walang hiya sa gobyerno, tanggalin natin.
hindi sa mamagitan ng politika, kundi sa mamagitan ng people's power. Tanggalin natin. Presidente, yung lahat na binibintang nyo, kaya ninyong dokumentuhan, kaya nating tindigan, hindi na siya makakapalag dahil nagkakaisa na ang Pilipino. We can do it beginning this night bago dumating ang October. Yung sinasabi nyo kaya nyo gustong mag-eleksyon, meron kayong tatanggalin. O di tanggalin na natin. Ba't kailangan pa ng eleksyon? Meron tayong mga ebidensya. Meron tayong mga testigo. O yan ang organisahin natin. Yung testigo. Yung ebidensya. Ba't tayo pagagamit pa sa Amerikano? Na pag binasbasan tayo ng Amerikano at saka tayo gagalaw, ganun. Hindi na! Tayo-tayo na! Tsaka wala tayong pinipili. From barangay captain pataas. Lahat yan. Pag meron tayong pruweba, kung wala pa man, palakasin natin ang ating pruweba. Kaya nga may kaisahan tayo. Cleansing Lilinisin natin ang Pilipinas kasama doon yung paglinis sa mga maruruming politikong nakapasok sa loob ng pamahalaan. Diyan titino tayo. At diyan, mapapatino natin yung mismong taong ipinakulong natin o tinanggal natin sa pwesto. Bakit? Nagkaroon sila ng leksyon Biro mo, walang korte. Nag-people's power, nakulong siya. Ito lang mga nangulimbat nitong ipinamahaging pera dito sa, kung sabihin anong tawag doon sa pera ang pinamamahagi na yun? Sa mga mahihirap. Yan siguradong may mga namunini dyan At meron ngang balita, may report na may mga barangay captain nakalista. May mga mayor na nakalista. Pero nasaan? Hindi ginagalaw because of politics. If we were going to dissolve politics at ang tao ay maging organisado, ay maniwala kayo, kaya natin patinuin ito. Ako po ay nagsasalita dahil nanggaling po ako sa isang panahon na walang makapagsalita ng laban sa nakaupo. Pag hindi napatay, nakukulong. Merong namatay na Ernie Rondon, may mga pinatay na, may mga ikinulong na mga broadcaster, mga diarista. Galing ako dun sa panahon yun. At yung sistema ng tinatawag na authoritarian regime na mistisong totalitarian regime. Rubber stamp yung legislative house. Nilabanan po natin Ako po ang nagsasalita from the experience. Nag-aalmusal ako ng pagbabanta at pananakot na hindi ako tatagal. Sinasagot ka lang hindi wag naman. Ayun. Pero sa madalit salita, nagtagumpay tayo na ibalik natin ang tinatawag na democratic space. Yung demokrasya. Wala naman akong hinihingi. Hindi naman ako anti kay kanino. Natataon lang na sinasabi natin yung pangalan dahil totoong sila yung mga performer sa authoritarian regime. But kung tutuusin, most of mga kasapi niya mga kaibigan ko. Ganon. Pero yung sistema kasi, ang inyong lingkod, walang personalan po Yung
yung sistema ang nilalabanan natin. Yung bulok na sistema. Huwag tayong pumasok sa politika. Huwag nating ituloy na magkaroon ng halalan. At tayo ang gumawa ng paraan na mag-imbestiga. At tayo rin ang magparusa na mga mamamayan. Pag tayo'y organisado, kaya natin gawin yan. Kung organisado tayo. Kung hindi tayo magkakaisa, dahil wala tayong pinagkakaisahan, kung hindi pansarili, sino naman ang sasama kung nangangampanya siya at sabi, boto niyo ko? Bahala ka sa sarili mo. Pero kung ang gagawin natin ay para sa bayan, sa kabutihan ng bayan, para hindi tayo mamatay, maglinis tayo, cleansing, para hindi tayo maghirap, o linisin natin ang nasa gobyerno na marurumi. Cleansing. Yun ang ibig sabihin. Paglilinis. Hindi lamang paglilinis para hindi magkasakit, kung hindi paglilinis ng lipunan. Yung kultura, itayo natin ang mabuting kultura. Sapagkat noong panahon ng matanda pa nating mga ninuno, maganda ang kulturang Pilipino. Kaya nga nasasabi nung araw ganito kasinsir ang mga tao noon. Pag pinagsabihan mo ng lihim, sasabihin pumutok na sa bisig, wag lang sa bibig. Ganon sila ganon kaganda yung kanilang pagkatao noon. Yung panahon ni na Andres Bonifacio, ang taong may hiya, ang salitay sumpa. Ganong kaganda ang kultura ng mga Pilipino. Tayo ay nabahiran lamang ng mga kaugaliang dayo, hindi atin. Ibalik natin yung magandang kulturang Pilipino. Nagdadamayan, nagmamahalan, nagtutulungan. Ibalik natin yun. At iyan ay magagawa natin sa magitan ng pagkilos natin. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Hindi na masyadong kailangang marhabang mga pangalan. Kaisahan lang, tapos na. Kaisahan, nagkakaisa po kami. Bakit? Anong pinagkakaisahan ninyo? Maglinis. Aba, ay malawak yung paglilinis. Ay oo, kaya nga ho tayo dapat magkaisa dahil maglilinis tayo ng ating bakuran. Maglilinis tayo ng ating bahay. Maglilinis tayo ng ating sarili at maglilinis tayo ng ating kaluluwa. Pag ganun po ang inaya natin, sino naman ang magsasabi na ang sama ng iniisip mo? Lahat yan. Mapatutunayan lang natin na tayo'y naghahangad ng kaunlaran. At tinitya ko, kaya nating talunin ang Singapore, ang Hong Kong, mga maliliit na mga bansa yan. Mas yayaman tayo kaysa kanila kung malilinis natin the way sabing ito. Bihira lang kung mangyari itong ganitong pagkakataon. Pero ako'y natutuwa. Nagkaroon ako ng oportunidad, yung mga ibang Pilipinong nasa ibayong dagat, nasa ibang mga bansa, nadinig muli ninyo ako. Ito pa rin yung original na pinakikinggan ninyo noon. Ang hindi natakot. Ang patuloy na lumaban sa masama at naninindigan sa tama. Ngayon ay sinasabi ko po sa inyo na ang ating Pangulong si Duterte ay napapalibutan ng maraming mikrobyo at kailangan siya ay maglinis katulad ng gagawin natin. Maglinis siya. Yung marami siyang sinabi nung simula, hindi na niya magawa ngayon. Nang marahil ay siya ay napapalibutan ng mas malaking tao, ng mas malaking grupo, kaya hindi niya magawa yung sinasabi niya.
Magpapakulong ako ng oligarchs. Nasaan? Mr. President. Yung mga oligarchs na yan, mga nagpahirap sa bayan, nasaan ang pinakulong mo? Ha? Nakapag-establish po ba kayo ng prima facie? So, yun po ay nararamdaman ko hindi ganyan nung tayo ay unang mag-usap. Doon sa malapit sa Luneta, sa isang golf area diyan sa harap ng Manila City Hall. Mr. President, I trust on you. Tumanga ako sa katatagan mo, sa kahusayan mo, at sa katapatan mo. Alam ko kung bakit maraming mang naninira sa iyo. Alam ko kung hanggang saan ang dapat paniwalaan at hanggang saan ang hindi dapat paniwalaan. Pero mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawa at gagawin pang pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, Doy del Castillo. Nag-iiwan po ng isang hating gabi dito sa Pilipinas at nagsasabing, mabuhay ang Pilipino!